Ako si Teacher Miriam, ang inyong guro sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig sa ating bagong aralin sa Filipino? Mabuti! Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay tandaan muna natin ang mga alituntunin sa loob ng klase. Una, tumutok sa video. Pangalawa, makinig ng mabuti. At pangatlo, ay aktibong lumahok sa ating aralin. Ngayon ay balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ano ang pagpapantig? Tama! Ang pagpapantig ay paghahati ng salita sa pantig o mga pantig. Ito ay galaw ng bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbibigkas. Paano ginagawa ang pagpapantig sa mga mahahabang salita? Magaling! Ang pagpapantig ng mahabang salita ay sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga pantig. Pantigin ang sumusunod at isulat ang bilang ng pantig sa dulo ng mga salita. Una, kapaligiran. Ka, pa, li, gi, ran. Ilan ang bilang ng pantig na salitang kapaligiran? Tama, 5. Pangalawa, paaralan. Pa, a, ra, lan. Ilan ang bilang ng pantig na salitang paaralan? Tama, 4. At pangatlo, pasalubungan. Pa, sa, lu, bu, ngan. Ilan ang bilang ng pantig na salitang pasalubungan? Tama, 5. Ngayon ay may papakita akong mga larawan. Nakapunta na ba kayo sa lugar na ito, mga bata? Ano ang napapansin nyo sa paligid ng nasa larawan? Tama, maganda, malinis, at may mga karatula. Ano ang dapat nating gawin para mapanatili ang kalinisan ng mga lugar na ito? Magaling! Itapon ang mga basura sa tamang lugar at sundin ang mga nakapaskil na karatula. Ngayon ay may papakita akong larawan at sabay-sabay nating basahin ang ibig sabihin ng bawat larawan na may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon. Tumawid sa tamang tawiran. Mag-ingat sa aso. Basa ang sahig. Nakasuot ng face mask. Nakatayo sa daang may footmarks. Ano ang inyong napansin sa ating mga binasang salita? Saan natin makikita at mababasa ang mga salitang ito? Ang mga larawan at salita ay karaniwan nating makikita sa ating paligid na nakapaskil sa mga pampublikong lugar, tulad ng palengke, mall, paaralan, simbahan at parke. Ano ba ang tawag sa mga salitang ating binasa, mga bata? Tandaan, mga bata, na ang mga salitang ito ay tinatawag nating babala o paalala. Ang babala ay inilalagay upang malayo tayo sa sakuna o pinsalang maaaring may dulot ng isang bagay o pangyayari. Halimbawa, tumawid sa tamang tawiran. Mag-ingat sa aso. Basa ang sahig. Samantala, ang paalala naman ay ginagamit upang bigyang diin ang mahahalagang impormasyon na ipinatutupad. Halimbawa, isuot ang face mask bago pumasok. Manatili sa tamang daan. Palaging maghugas ng mga kamay. Ilan lamang ang mga ito sa mga salitang una nating nakikita sa ating paligid na dapat basahin, unawain, at sundin para sa ating kapakanan at kaligtasan. Ngayon, tingnan ang bawat larawan. Pagtambalin ang mga larawan sa hanay A at ang mga salita na nasa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagotang papel. Ano kaya ang ibig sabihin ng unang larawan? Nakita mo na ba ang unang sagot? Kung ang sagot mo ay letrang C,
tumpak ang iyong sagot na ang ibig sabihin nito ay para sa babae. Pangalawa naman ay letrang A. Pumila ng maayos. Pangatlo ay letrang E. Maglakad ng marahan. Ang pang-apat naman na larawan ay letrang D. Para sa lalaki. Ating ikalimang larawan naman ay letrang B. Bawal magkalat dito. Ngayon naman ay tukuyin ang mga sumusunod kung ito ay paalala o babala. Iguhit ang bituin kung ito ay nagsasaad ng babala at araw naman kung ito ay nagsasaad ng paalala. Bawal pumasok ang walang ID. Bawal tumambay dito. Panatilihin ang distansya. Mag-ingat sa aso. Dahan-dahan sa paglakad, basa ang sahig. Ano ang unang sagot? Tama, araw. Ang pangalawa naman ay between. Ang pangatlo ay araw. Ang pang-apat ay between. At ang panglima naman ay between. Ngayon ay suriin mabuti ang mga larawan. Piliin ang angkop na babala sa mga ito. Ano kaya ang angkop na babala sa unang larawan? A. Bawal umakyat sa puno. B. Bawal pumitas ng bulaklak sa parke. C. Dito ang tamang daan. O D. Dahan-dahan sa paglakad. Ang tamang sagot ay A. Bawal umakyat sa puno. Ano naman ang angkop na babala sa pangalawang larawan? A. Bawal umakyat sa pader. B. Huwag susulatan ang bakod. C. Iwasang pumasok kung walang kailangan. O D. Panatilihing malinis ang ating parke. Ang tamang sagot ay D. Panatilihing malinis ang ating parke. Ano naman ang angkop na babala sa pangatlong larawan? A. Bawal maglakad. B. Iwasan ang pagsulat sa pader o bakod. C. Iwasan ang pagtapak at pagsira sa mga halaman. O D. Bawal pumitas ng bulaklak sa parke. Tamang sagot ay B. Iwasan ang pagsulat sa pader o bakod. Ano naman ang angkop na babala sa ikaapat na larawan? A. Bawal umakyat sa puno. B. Huwag susulatan ang pader. C. Iwasan ang pagtapak sa mga halaman. O D. Huwag pumitas ng bulaklak sa parke. Ang tamang sagot ay D. Huwag pumitas ng bulaklak sa parke. Ano naman ang angkop na babala sa ikalimang larawan? A. Tapon ang basura sa tamang basurahan. B. Huwag susulatan ang basurahan. C. Iwasan magtapon ng mga basura. O D. Panatilihing malinis ang basurahan. Ang tamang sagot ay A. Itapon ang mga basura sa tamang basurahan. Piliin sa kahon ang mga salita o talata na nabibilang sa babala o paalala. Isulat sa loob ng hugis puso ang mga babala at sa loob ng bilog naman ang mga paalala. Ano ang mga salita o mga talata na nabibilang sa babala? Bawal pumasok na hindi naka-uniforme. Huminto kapag pula ang ilaw. At bawal tumawid, may namatay na dito. Ano naman ang mga salita o talata na nabibilang sa paalala? Huwag kalimutang magsipilyo. Maghugas ng kamay. Ngayon naman ay pag-aralan ang bawat larawan at kung ano ang ipinapahiwatig nito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng unang larawan? A. Puok pagamutan. B. Puok tambayan. C. Puok pasyalan. O D. Puok kainan. Tama! A. Puok pagamutan.
Ano naman ibig sabihin ng pangalawang larawan? A. Para sa may kapansanan. B. Para sa alagang hayop. C. Para sa babae. O D. Para sa lalaki. Tumpak. C. Para sa babae. Ano naman ang ibig sabihin ng pangatlong larawan? A. Para sa may kapansanan. B. Para sa alagang hayop. C. Para sa babae. O D. Para sa lalaki. Magaling! Letrang D. Para sa lalaki. Ano naman ang ibig sabihin ng pang-apat na larawan? A. Para sa may kapansanan. B. Para sa alagang hayop. C. Para sa babae. O D. Para sa lalaki. Tama! Letrang A. Para sa may kapansanan. Ano naman ang ikalimang larawan? A. Bawal ang cellphone. B. Bawal ang laptop. C. Bawal ang radyo. O D. Bawal ang telebisyon. Ang tamang sagot ay A. Bawal ang cellphone. Sumulat ng paalala o babala batay sa mga larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ano ang una nating maaaring isulat na paalala o babala sa unang larawan? Tama! Bawal ang cellphone. Sa pangalawa naman ay bawal magkalat dito. Sa pangatlo ay bawal umakyat ng puno. Pang-apat naman ay maghugas ng kamay. At sa panglima ay basa ang sahig. Mga bata, ano ulit ang ibig sabihin ng babala? Tama! Ang babala ay inilalagay upang malayo tayo sa sakuna o pinsalang maaring maidulot ng isang bagay o pangyayari. Ano naman ang paalala? Ang paalala naman ay ginagamit upang bigyang diin ang mahalagang impormasyon na ipinatutupad. Dapat ba nating sundin ang mga babala at paalala na makikita o mababasa natin? Bakit? Dapat nating sundin ang mga babala o paalala na nakikita o mababasa natin para sa ating kaalaman at para malayo tayo sa kapahamakan. Ano kaya ang pwedeng mangyari sa atin kung hindi natin susundin ang mga babala at paalala? Maaari tayong malagay sa sakuna kapag hindi tayo sumunod sa babala o paalala. Basahin ang sumusunod na larawan ng paalala o babala. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ano ang unang larawan? C. Tumawid sa tamang tawiran. Ano naman ang pangalawang larawan? A. Pook pagamutan. Ano naman ang ikatlong larawan? B. Dito ang pila. Ano naman ang ikaapat na larawan? D. Bawal pumutol ng puno. Ano naman ang ikalimang larawan? A. Bawal magsindi ng apoy. Para sa inyong takdang aralin, magsulat ng 5 babala o paalala na makikita sa inyong paligid o sa telebisyon. Isulat ang sagot sa papel. Sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Hanggang sa muli, paalam!